Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Happy New Year! Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga provision sa Local Government Code nang sa ganon mapagtibay natin ang serbisyong barangay. Kasama po natin ang ating pinagpipitagang kapitan, Punong Barangay, Dondon Francisco. Salamat, Kags Butch. Salamat, Council. Sa mga kapwa ko public servants, ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya't samahan kami dito sa barangay tayo. Ayan, makikita ninyo sa screens namin. Wala po ang aming mga muse, ang aming mga nagagandahang. Si SK May po, para malaman nyo po, meron pong konting karamdaman, pero hindi naman serious, inuubo tsaka sinisipon. Uso po yan. Tapos si Kagawad Mani, on the way na po sana, kaya lang meron siyang pinatawag ho siya ng isang magulang sa kanilang barangay dahil nagpapatulong. Kap, may na-aksidente sa barangay nila. So, tumutulong si Kags Maria. Alam niyo naman, public service never dies, di ba? Never stops. Totoo naman. At napansin ko, Kap, parang minamalat-malat pa kayo sa inyong walang humpay. Alam niyo, ang mga kapitan, hindi kasi natutulog. Hindi rin nagbabakasyon ng mga kapitan kahit nung Christmas tsaka holiday break tayo. Yeah, wala. Kailangan Kags Butch, bantayan namin yung aming barangay yung area namin. Kasi like for example, sa Paputok, hindi pwedeng pabayaan mong maraming nagpapaputok. Meron kaming designated area lamang kung saan pwede magpaputok. Dahil ayaw namin magkasunog, yung mga ganong klaseng problema. So, tuloy-tuloy yung trabaho kahit kahit New Year, Bispiras. Puyatan talaga. Sabay linis din ang barangay. Well, tapos kinabukasan, hindi pwedeng maraming mga kalat. Yes. Di ba? Hindi pwedeng nangyayari may basura sa kalye. Naiiwan. Wala naman na aksidente, mga daliri. Wala. Ang barangay na Mayan po ay zero casualty sa kahit anumang mga sugat o kahit minor na kahit away. Lagi ko pong sinasabi yun sa aming huwag nating salubungin ng bagong taon na pangit. Yan. Maraming salamat. Speaking of bagong taon, ano ba ini-expect natin sa ating mga kabarangays ngayong 2025, di ba? Ito na, kampanya na. Yes. Election year. Opo. At dahil nga busy year tayo ngayong 2025, ilatag muna natin ang calendar of the COMELEC activities, pati na rin sa Senate, para sa national and local elections. Okay, ito po ha. January 6, 2025, start of printing of ballots for the national and local elections ng COMELEC. Trabaho ng COMELEC po yan. January 12, next week. Ano ba to? Gun ban. Yes, to June 1 yan. Up to June 1. Yes. Gun ban po. Alam naman ang ibig sabihin ng gun ban. Pero pag-uusapan natin yung paglaon-laon. January 13 to February 7, start na ng session ng Senate hanggang January 13 and then February 7, titigil na. Yan, pag-uusapan tayo tungkol po dyan. At February 11, tapos na ang Senado, to May 10, kampanyahan na, campaign period po yan. Diyan ako, mga ngampanya ang national, national pa yung local elections. Pero hindi yata synchronize yung sa national, no? Mauna mga kampanya yung mga senador. Opo. Bago mga congressman tsaka mayor. February 11 muna sila. Yes. Kaya, ano masasabi mo, kasama sa implementation ng gun ban ang barangay, di ba? Yes po. Kayo talaga ang pagka may nagsusumbong na may dalang baril tong si mga bodyguard. Including bodyguards po yan, bawal Yes. Yung mga ibang mga merong humihingi ng exemption sa COMELEC. Pero bihira po yung nabibigyan. Mas madalas na to turn down para safe sa ating mga namumuno. Kung meron kayong mga sarili nyong sidearm o firearms, wag na lang yung pundalin kasi though tayo ay binibigyan ng karapatan ayon sa local government code,
as long as meron pong permit at meron pong mga kaukulang papeles. Pero ngayon po, sa pagpasok ng A12, huwag na lang po tayo magdala para safe. At the same time, yung, alam natin, may mga kalaban din na ang ginawa ay bantayan kung ano yung mali. Mga mamaya, isuplong kayo sa mga kinaukulan. Makita lang may nakasubmit, mga picturean ka. Mga picturean, el flagrante delicto. Baka makita, ayun, ano na po yun. Bawal na po yun. Pwede na ho kayo makulong doon. Pero meron kasing ngayon pending na bill at magkakaroon na nga ng public hearing about gun law. Kasi marami na silang babaguhin. Yes. Including sa mga pagkuha ng LTAP, yung PTC. Pero matagal pa yan. Siguro we will wait for this year. Pero maganda ho kasi ako interested ako dyan. Meron po akong LTAP. Meaning license to own and purchase firearm, no? Pero hindi pa naman ako hindi ko naman kailangan. Pero alam nyo, paglaon-laon hindi mo masasabi. Yes. Hindi ba? Ito pong Senate session magsa-start ng itong second week ng February. At matatapos po siya ng February 11. Ibig sabihin, kampanya na. Pero nakikita naman natin, Kap Dondon, and nakakainis nga, dahil nag-announce itong COMELEC, si COMELEC Chairman George Garcia, na manguhuli sila ng mga malalaki, naglalagay ng mga naglalakihan, mga tarpaulin. Kailangan 2x3 lang. By February 11 pa, samantalang nakakalat na po ngayon. Of course, meron tayong legal jurisprudence kung bakit sila hindi nanguhuli ngayon. Iba daw kasi. Pero para sa amin, pareho lang yan. Anong masasabi mo doon, Kap Dondon? Kasi para sa akin, at para sa marami, unfair yun eh. Although meron tayong legal jurisprudence na Piñera versus COMELEC na sinusundan nila. Well, yun nga po ang COMELEC, ang testing grounds nila, barangays. Kawawa naman yung mga katulad kong barangay captain, mga barangay kagawad, SK. Tayo yung experiment eh. So, sa akin, gusto ko fair. At least, pati yung mga tumakandidatong mga sa local, sa national, let it be fair. Yung wag magkabit sa poste, yung mga ganon. Although, siyempre, meron tayong sinusundan ng batas, pero sana mabago na rin po yung batas. Ngayon, wala akong problema eh. So, walang pangundangan. Palakihan ng tarpaulin sa wala highway, tayong billboard. Walang pwedeng sitahin, walang pwedeng pagbawalan sa ngayon. Dahil wala akong batas na meron nakasaad na pagbawal ngayon yan. In fact, meron tayong mga kakilalang kandidato na matataas sa mga posisyon na tinatakbo. Handa na yung mga bowlers at mga caps nila, pero samantalang ng barangay elections, pinagbawal o yun. Alam nyo mga kabarangay, kaya ako pinagbawal. Ang lusot ng COMELEC tsaka ng Kongreso, yung Piñera versus COMELEC. Yung Piñera kasi sinabi na iba daw yung barangay election manual, iba daw yung national and local election, automated. Kaya daw, iba daw ang treatment ng COMELEC, yung maraming bawas sa barangay, tapos okay lang naman dito sa national and local election. Para sa amin po, para sa akin lang naman, wala akong distinction yun. Kasi pare-pareho lang naman tayong kumakamay, pare-pareho lang tayong nangangampanya sa entablado, pare-pareho tayong humihingi ng boto. Ang sinasabi nila siguro, doon sa automation at saka sa manual is mode of counting. Yun ang mode, yun ang difference. Pero pareho lang ang kampanya ng kagawad sa senador. Area lang ang pinagkaiba. Pareho lang ginagawa ng kapitan, pareho lang tayo ng bobola sa taong bayan. So, hindi ko alam kung bakit magkaiba ang treatment ng COMELEC. Dapat baguhin na nila to, dapat silipin nila. Siguro mga kagawad, mga kapitan, dapat tayo magsalita ukol dito. Yes. I believe so. Tama si Kags Butch. Kailangan, siyempre, meron din tayong ano ba yun? Dapat meron tayong stand, common stand. Kasi tayo yung, as I have said, tayo yung ginagawa nilang parang experiment. Guinea pig tayo. Well, anyways, bukod pa dyan, Kags Butch, meron pang iba pang mga Supreme Court jurisprudence about gaano kalaki ang pwede, saka ano pwede mong ilagay, lalo na pagdating sa private property. Yes. Yan. Kasi, at meron ng bagong Supreme Court ngayon. Supreme Court tuloy, ang COMELEC.
kung halimbawa ikaw si senatorial candidate Don Francisco, kailangan iabot mo sa akin yung link ng iyong Facebook, social media account. Para masilip nila kung tama ba, sang-ayon sila sa mga kampanya mo doon. Although, hindi pwede yun, sinabi na rin ng COMELEC, dahil yung right to information, right to express yourself na andon. Ang binabantayan naman ng COMELEC, kung sinisiraan mo yung fellow senatorial candidate mo o ibang kandidato na paninira. Pero even that, criminal case yun, courts of law, meron naman tayo. So, I don't know kung okay na rin yung pag-i-strict na ganun. Wala naman din problema yun. Kaya po, nandito na po tayo sa ating matinding tanong dahil itong January at saka hanggang February 11 na lang, syempre, yung naiwan nating tanong last year na kung aabot ba daw yung term setting. Yes. Sinabi nga natin na nasa second reading, magbubutuhan niya ng third reading, and then magkakaroon ng bicameral conference. Kasi nga, iba yun sa House. 6 years, 4 years sa Senate. So, ano ba ang mangyayari sa bicameral conference committee? Nako, alam mo, dito ka namimiss si Kagawad Marita. Ako rin. Ako rin, Gags Butch. Magaling si Kagawad Marita. Magaling sa explanation. Dating dito. Pero alam nyo, ang bicameral conference, by nature, is called or ginagawa yan to reconcile conflicting provisions of both versions of the Senate and the House of Representatives. Yun nga po yung sinasabi nating version ng 6 years at saka ibang version na 4 years. Magpapatawag ang Senado ngayon. Ito ang question dito, Kapitan Don, yung laging tinatanong. Sino ba mga panel members? Siyempre, maggagawa ng panel member sa Senate. And gagawa rin ng panel members. Siyempre, kasama ang chairman. Ayan. Pero ilan ba daw? Alam nyo, nire-research natin yan, wala naman talagang numero. No, depende kung ilan ang padadala ng Senate. Pero usually 8 pagka mga ganitong katindi. And usually more than yung sa more than ang sa House, 16. So mag-aharap-harap sila. Paano ngayon ito? Pagka halimbawa hindi sila nagkasundo. Kasi ang pakay talaga ng bicameral conference, alam nyo to, Kap, yung conference committee report, magre-report sila. Gagawa sila ng report na nagkasundo na kami. So, halimbawa, kunyari lang naman, kunyari lang. 6 years na pagkasunduan na namin. Kasi medyo nanalo sa debate ang House members. 6 years. So, paano nga? Ano nga mangyayari? Yung conference report, ibabalikan sa Senado at saka sa Kongreso. Yan ang pagbubutuhan nila, bandang huli. And then, pag pinagbutuhan yan, itatransmit na sa Malacanang. Yes. Yes. Pagka naman, halimbawa, hindi magkasundo, ito ang tanong, paano, Kagawad Butch, kung hindi magkasundo ang both sides? Yung panel, ayaw talagang pumayag. Ayaw pumayag ng Senado na 6 years. Kailangan 4 years lang daw. Well, the bill dies. Patay ang bill. Mababalik sa committee babalik sa committee level. Mababalik sa committee level. Ewan natin, committee level, first step na naman yan. So, yun ang dapat aabangan natin ngayon. Kasi, a bill is final when it has the signature of the President, Senate President, Speaker of the House, Secretary of the Senate, and Secretary General of the House. Yan ang mangyayari, Kapdon. Ano mo sabi natin, Kapdon? Matagal-tagal pa, no? Tagal pa yan? Well, anyways, ano yun if it will happen, it will happen. Yun ang ano ko Yeah, kasi meron naman BICAM na one time lang meeting yan. Kasi meron technical working group na ibubuo yan. Lalo ganito kaselan, Kap. Yung technical working group, TWG ang tawag doon. Yun yung mga staff. Umattend na ako ng ganyan. Naging staff ako nasa technical working group. Bago pa lang mag-usap yung mga senador at saka mga congressman, na-workout na namin yan. Merong House staff, meron kaming staff ng Senate. Ayan na, pinag-uusapan na namin. Ganto, mukhang papaya, mga ganto. Dapat ganitong proposal. Para kasi, hindi na pag-usapan ng mga senador yan. Pagdating ng mga senador, nandito na yung mga papel ng technical working group. Gano'n na lang sila. Payag ka dito, payag ka doon. Gano'n na lang ang mangyayari. Tama. Pero ano yung Gags Butch? Nag-uusap-usap naman yung mga yan bago pa magkaroon ng BICAM. Alam natin pare-parehas yun. Kakapi yan Oo nga. Pero aabangan natin talaga dahil yung window, no? Yung window of time, mga ating
well, yun ang pipilitan ng Senate tsaka ng House. Pero mamaya po, pag-uusapan pa po natin yan, pati na rin yung mga DILG opinions na mahalaga. Kagaya po ng attendance sa mga hagawad. Importante po yan dahil lumabas yung mga leave. Yung leave, ilan daw ang absence ng mga kagawad? Leave benefits. Leave benefits. At bakit daw binawasan si kagawad ng ito? Ganare, ayan, mapapag-usapan natin. Through DILG opinions, mga legal opinions po ng DILG. Magbabalik po ang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay